Isang magandang hapon po sa lahat mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po niyo lingkod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. At alam ko po, kadalasan tayo po ay nagsasagawa nating kwentuhan ng alas 11 ng umaga. Ngunit sa araw na ito, tayo po ay talagang very loaded pagdating sa ating schedule. Katunayan, kanina nga ho, pagkatapos sa ating flag raising ceremony, ay tumungo na po tayo agad sa Malacanang para po sa dalawang napakalaking mga activities. In fact, ang una po ay ang ating paglulunsad ng Local Government Support Fund kasama mismo ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mga gobernador at ang ating mga city at municipal mayors at bilang National President po ng League of Cities of the Philippines ay tayo po ay nandun upang samahan at pamunuan ang ating mga city mayors na nanggaling po mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ano ho ba itong Local Government Support Fund? Ito po ay pondo mula po sa pamahalang nasyonal na direktang ida-download po sa ating mga local government units. Ibig sabihin ay papasok mismo sa pondo ng mga lokal na pamahalaan ang LGSF. At gusto ho ba malaman kung gaano kalaki ang ating LGSF sa taong ito? Ang numerong pong aking bibigay o ang halaga ay para po sa kabuuan ng ating bansa at yan po ay 57 billion pesos na gagamitin po upang makapagsagawa ang ating mga lokal na pamahalaan, ibig sabihin ang ating mga lalawigan, ang ating mga lungsod at ang ating mga bayan upang magsagawa sila ng mga infrastructure projects at ganoon din mga social programs at meron pong menu na ibinibigay po ang DBM kung saan pwedeng gamitin ang pondong ito at ang mga priority projects po niyan ay mga hospital, medical equipment, mga multipurpose buildings, sports stadiums at farm-to-market roads. No? So marami pa hong mga nasa menu yan, ngunit specific for San Juan. Sa mga minamahal ko San Juanenyo, ito pong gusto kong ipaalam sa inyo na ang makukuha ho natin sa LGSF ay gagamitin po natin para sa patuloy na pagsasaayos at pagpapaganda ng ating San Juan Medical Center. So yan po ang ating magiging priority at hiwalay pa ho dyan ay magkakaroon din po tayo ng pondo para sa bigas para sa mga pamilyang nangangailangan. So iniintay lang ho natin yung magiging final amount na matatanggap po natin, ngunit yan po ang magiging mga priorities natin dito po sa lungsod ng San Juan. At yan po, no, nakikita ho ninyo ang mga videos na piniplay po natin. Yan po ay kaninang umaga dito po sa Malacanang Palace at kasama natin mismo ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang ating mga cabinet secretaries. Nandiyan po si Executive Secretary Ralph Recto, DLG Secretary John Vic Rimulya at ang ating mga governors, mayors at mga national government officials. Yan po, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, ay nakasama din po natin. And of course, our mayors from the different cities of our country. At pagkatapos naman po ay nung hapon, no? In fact, just after lunch, ay tumuloy na po tayo sa pagpirma ng kasunduan. Kasama naman po ang Department of Education, of course headed by Secretary Sani Angara, at muli nandun po at kasama natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So halos buong araw na po ako nasa Malacanang sapagkat dalawang napakahalagang hakbang po ang ating isinagawa sa araw na ito. Pagdating naman po sa ating tinatawag na National Classroom Building Program, ito po ay gaya ng LGSF, pondo na ida-download po direkta sa mga lokal na pamahalaan para ho magtayo ng mga silid-aralan. At dito po sa ating lungsod, bagamat napakarami na ho natin mga gusali kung saan marami rin tayong mga silid-aralan, ay meron pa rin tayong konting kakulangan. Kung kaya't ang ating sinumite po na request ay patungkol sa mga natitirang kakulangan po natin pagdating po sa mga silid-aralan. Kaya makakaasa po kayo na once ma-download po sa atin ang pondong ito, ay agad-agad po tayo magsisimula sa pagtatayo ng mga karagdagang silid-aralan para ho hindi na tayo magsagawa ng shifting sa ating mga public schools. So yan po, no? During the program,
again, ang ating mga city mayors from all over the country na kasama po natin at tayo po ang pinagkatiwalaan nila bilang national president. So yan po, kasama natin ang ating mga city mayors at yan, of course, our dear President Ferdinand R. Marcos Jr. and Secretary Sani Angara. So yan po, no? Kaya nakabarong pa rin po ko. Ayan, yan si Mayor Francis sa likod. Of course, the tallest mayor in the Philippines. O, di ba? At syempre, yan po ang ating mga kasamang city mayors. So again, maraming salamat po sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa ating pong bagong Pilipinas administration sapagkat napakalaking tulong po talaga nito. Dati ho kasi umaasa tayo sa DPWH pagdating sa mga infrastructure projects. Ngayon po ay maaari nating isagawa ito sa pamamagitan nga po ng Local Government Support Fund. At nitong nakarang linggo nga ho, no, naglunsad po tayo ng 20 bigas. Meron na. Ito po ang ating 20 pesos per kilo na bigas dito po sa lungsod ng San Juan. At tunay naman po itong tinangkilik ng ating mga mamamayan. So tuloy-tuloy lang po natin itong isasagawa. At tayo po ay in close coordination always with the Department of Agriculture and the Food Terminal Incorporated. So tayo nagpapasalamat kay DA Secretary Kiko Laurel na nakasama po natin sa ating paglulunsad at kay FTI President Joseph Lo at yan po si MMDA Chairman Don Artes. At kasama natin siyempre si Rocco, ang aking anak at Special Assistant to the Mayor sa ating paglulunsad ng 20 bigas meron na dito po sa lungsod ng San Juan. And nung nakaraang araw po, tayo ay dumalaw sa lalawigan ng Bulacan nung Sabado. No? Tayo po ay naimbitahan ni Vice Governor Alex Castro ng lalawigan ng Bulacan para po sa pagbubukas ng Makata Cup Season 3. At ito po ay isang napakalaking inter-town at intercity basketball tournament ng lalawigan ng Bulacan. At alam niyo naman po, no, ang Bulacan po ay isang napakalaking lalawigan, napakalaki ng kanilang populasyon, kung kaya't napakaraming teams po. Sa players pa lang, 1,500 players na po. At yan po, no, si Vice Governor Alex Castro, nakasama natin. Ang kanyang may bahay po na si Sunshine Garcia Castro ay nakasama din po natin. Ang ating idol mula sa Barangay Ginebra na si Scotty Thompson ay nakasama natin. Ang ating mga kapwa LCP mayors na sina Christian Natividad ng Malolos City at Ferdy Estrella ng Baliwag City ay nakasama po natin. Consel Ervic Vihandre, nakasama natin. At ang ating mga provincial, city at municipal officials po ng lalawigan ng Bulacan. At bagamat hindi ho nakadating, nais kong bumati sa ating gobernador, Daniel Fernando, na nakasama naman ho natin ng isang araw sapagkat nakita po kami sa kumpil ni Noah sapagkat siya po ay nandun din bilang isang ninong. Kung kaya't ako ay nagpapasalamat sa mga minamahal kong Bulakenyo sa inyo pong napakainit na pagtanggap at sana po ay makita-kita po tayo ulit sa mga susunod yung pagbubukas ng Makata Cup. And of course, Vice Governor Alex, huwag niyo po akong kalimutang imbitahin sa ating finals, no, sa championship games po ng inyo pong napakagandang basketball tournament. At pagkatapos po niya, no, so ang pagbubukas sa Makata Cup ay ginanap po dito sa KB Gym sa Malolos, Bulacan. Tayo po ay bumiyahe naman papuntang Baliwag City sa Bulacan pa rin sapagkat inibitahan naman po tayo ni Mayor Ferdy Estrella at ng kanyang ina na si Mayor Sonia Estrella sa Game 6 naman ng kanilang basketball tournament din. So yan po, puno-puno po ang kanilang sports stadium at nag-enjoy po ko sa pagpapanood ng kanilang Game 6 kung saan nanalo po ang Barangay Santa Barbara laban po sa Barangay Tibag. So congratulations Barangay Santa Barbara at nag-enjoy ako sa pagpapanood sa inyo laban sa Barangay Tibag. Alam niyo, parehas naman pong magaling, no? 3-2 po ang standing nung Game 6 at nung nanalo nga po ang Barangay Santa Barbara ay naging 4-2 na po kung kaya nag-champion na po sila. So sa lahat po ng mga Bulakenyo, nako, yung buong Sabado ko, inilaan ko para sa inyo nung nakarang araw at sobrang nag-enjoy po ako. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong napakainit na pagtanggap. At dito naman po sa San Juan ay tuloy-tuloy po ang ating mga naging activities. Namahagi po tayo ng mga uniforme at sapatos para po sa ating mga
daycare learners. Kasama po natin si Rocco, si Vice Mayor Angelo Cuili at ating mga konsyal. Yan po, ang cute ng ating mga daycare center learners, no? Mababait, matatalino, masisipag, at alam naman natin sila po ang magiging kinabukasan ng ating lungsod at ng ating bansa. So yan po, si Rocco, nakasama ko, ang aking Special Assistant to the Mayor, at ang ating mga daycare center teachers. Of course, the parents and the students ay nakasama rin po natin. So sa ating lahat, ako po yung maasa na makakatulong po ang mga kagamitan at mga uniforme at mga sapatos nito para po sa edukasyon ng kabataan ng San Juan. At tayo rin po ay nakisa sa kapistahan ng Barangay Balong Bato at kami po ni Rocco at ng ating mga konsyal ay nakisa po at nakibahagi sa ating fiesta procession sa bagay na taon-taon ay ginagawa po natin. At tayo nagpapasalamat, of course, sa Barangay Balong Bato at sa lungsod ng San Juan sa inyong pong patuloy na pagtanggap sa atin ng napakainit saan man tayo pumunta sa ating lungsod. At of course, always enjoy po ako pag nakakasama ko po ang ating mga minamahal na San Juanenyo. Kaugnay po niyan ay nagsagawa rin po tayo ng isang barangay caravan sa Barangay Balong Bato in celebration of their fiesta. So ang template po na ginagawa natin pag meron hong barangay na magdiriwang ng kanilang kapistahan ay a few days before that ay nagsasagawa po tayo ng barangay caravan. So, abangan niyo po ang magiging next schedules po natin ng mga barangay caravan natin. Nagsagawa rin po tayo ng kasalang panglungsod at 56 couples ang ating ikinasal noong February 13 na ginawa po natin dito sa ating makabagong San Juan Theater na hindi lamang theater ang pinapaggamitan ho natin, pati ho sa mga kasal ngayon ay nagagamit po natin siya. Komportable, malamig, malinis, at moderno at maganda at makabago, di ba? So yan po, no? Kinasal po natin ang 56 couples at panoorin niyo po ang aking naging mga interviews sa kanila. Nakakatuwa po ang kanilang mga kwentong pag-ibig, mga love stories po nila, iba't ibang kwentong pag-ibig na nagbigay daan sa kanilang pagpapakasal. So sa inyo pong lahat, congratulations. Ayun, ang sarap ng halik ni ate at kuya, o talagang love na love nila ang isa't isa. At ito pong programa natin na taon na natin ginagawa ay sinasagwa ho natin upang patuloy nating mapalakas ang pamilyang San Juanenyo sapagkat ang matibay na pamilya ang haligi po ng matibay na lipunan. Kung hindi nyo po kayang alagaan ang inyong pamilya, paano ninyo alagaan ang ating lungsod, ang ating bansa? Di po ba? At napakarami ho nating naging activities. Ang ating Furry Valentines. Of course, nagsagawa rin po tayo ng isang event for our pets. So sa lahat po ng walang date sa araw ng Valentine's, sabi namin, mag-date na lang po tayo with our pets. So, yan po, no? Nagsagawa tayo ng isang malaking pet event for our dear pets, our cats and dogs, na talaga naman pong tinangkilik ng ating mga mamamayan. So ito po ay isang very popular program po natin. And of course, in relation to Furry Valentines, I would like to introduce our newest member of the family, of course, si Taylor. Yan, napaka-cute ni Taylor. Kita mo naman, yung itsura niya, napaka-cute. At siya po ang bagong miyembro ng aming pamilya. So minsan, dadaling ko po si Taylor para maikot natin siya sa lungsod ng San Juan. And of course, nagkaroon din po tayo ng isang tikoy making contest dito po sa GH Mall. Alam nyo, nakakatuwa sapagkat first time tayo nagsagawa nito. At nasubukan ko po yung iba't ibang klaseng tikoy, no? Iba't ibang klaseng paraan na magluto ng tikoy. So different ways to prepare tikoy. Napakasarap. Yung iba, dessert style, yung iba ulam style, no? Pero in the end, napakasarap po ng lahat ng ito at nakita natin ang creativity ng ating mga San Juaneños pagdating po sa pagluluto o paghahanda ng tikoy. And again, as we continue, ayan, nasa na ba tayo? Yung hindi natin nabasa kanina, yung SHAFC, pakibalikan, mahalaga yan. Yes, please make sure we don't miss anything. SHAFC in San Juan, nagkaroon po tayo ng isang pagpupulong
a few days ago, maybe 10 days ago, if I remember correctly, kasama po ang ating mga officials from SHAFC, ang Social Housing Finance Corporation. At good news po sa lahat ay ito na po, no? Ang SHAFC po at ang Pag-ibig ay inihanda na po ang pondo upang tuloy-tuloy na po ang maging construction ng ating dalawang gusaling pabahay dito po sa F. Manalo Street. Dalawang 34 stories na 4PH buildings. Ito po ang ating pambansang pabahay para sa Filipino Program Building. Handog po sa atin ang ating bagong Pilipinas Administration sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Secretary Ping Aliling ng DSUD at ni President Federico Lacsa at ni President Federico Lacsa ng SHAFC at sila po ang tumutulong sa atin upang may sagawa ang mga gusaling pabahay na ito. So tuloy-tuloy na po tayo dyan at nakaprogram na rin po ang mobilization ng Building 2. Of course, events for the week. Kanina po ay nilunsad natin ng National Arts Month at marami hong mga San Juanenyo artists ang nag-showcase ng kanilang talent pagdating po sa pag-paint. No? So, yung ating mga paintings na ginawa po nila ay kanilang presenta kanina at tunay ko pong hinahangaan ng ating mga San Juanenyo artists. At nagsimula na rin po ang ating palarong panrehiyon. So kanina po, no, ang ating mga athletes from San Juan ay ating presenta rin po ng flag raising ceremony natin at ako'y bumabati sa inyo. And I wish you all the best. I wish you all the luck. Don't forget that it's not just about our selves, but it's about bringing honor and pride to our city of San Juan. So pagbutihin po natin, sapagkat kung tayo po ay manalo sa palarong panrehiyon, ay tayo po ay makakasali sa palarong pambansa na gaganapin po sa lalawigan ng Agusan del Sur. So let's do our very best to bring honor and pride to our city. At hiwalay pa ho dyan, nais kong bigyan ng pagkilala ang mga kapulisan na sa pamamagitan ng isang checkpoint, no, ay nakahuli po ng mga taga-ibang lugar na dumadaan ng San Juan na merong dalang mga drugs. No? So sila po ay nakapagsagawa ng isang successful operation sa pamamagitan ng isang checkpoint at kanina nga po ay sila ay ating binigyan ng pagkilala at bibigyan din ng cash reward. So congratulations po sa inyo at kayo po ay hahandugan natin ng cash reward bilang incentive po sa inyong napakagandang accomplishment sa paghuli sa mga taong may dalang droga. At alam naman natin dito sa San Juan, talagang hindi tayo papayag na kumalat ang droga kung kaya't sa pamamagitan ng mga checkpoints na ito ay marami tayong nauhuli. So to our San Juan Police, congratulations po sa inyo. At bukas tayo po ay tutungo naman sa Subic dito po sa Olongapo City sapagkat ang ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos ay magsasagawa ng kanyang Love for All medical mission. So sa mga mamamayan po ng Subic sa Olongapo City, magkita-kita po tayo. Yan po ay sa lalawigan ng Zambales. So see you there tomorrow morning. Ako po ay babiyahe all the way to Subic para po makiisa sa ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. And on Wednesday, announcement lang po, tayo po ay mamamahagi ng emergency go bags para po sa ating mga city government employees dito po sa City Hall. Pagkatapos po ay mamamahagi naman po tayo ng public school uniforms sa ating mga public school students. Yan naman po ay sa Wednesday din po. No? So it will be a ceremony for the 13 schools but simultaneous to that po, no, ay papamahagi na rin ang ating public school uniforms to all 13,000 public school students of the city of San Juan. So yan po ay isasagawa po natin sa Miyerkules. At ayun na, patalon-talon na itong aking agenda. Again, going back to Valentine's, of course, tayo po ay nagkaroon ng isang Valentine's dinner kasama si Kerry, si Rocco, si Nicholas at si Noah at ang aming kaibigan ni Kerry at ng aming mga anak na sina Justin at Vanessa Ongsue
So, si Amanda po ay nasa ibang bansa kung kaya di na ho natin nakasama. So, kaming 5 muna ang nag-date kasama po ni Justin at ni Vanessa, ang aming mga kaibigan. So, also, Ash Wednesday, tayo po ay nagmisa dito po sa Santuario de San Jose, kung saan si Kerry po ay naglilingkod bilang lector at commentator mula pa ho noong 2022. So yan, ilang taon na po si Kerry naglilingkod dito po sa aming parokya. Ang Santuario de San Jose po ang nakakasakop sa West Crame at sa Green Hills. Kaya ito po ang aming parokya. At yan, si Kerry po suot ang kanyang lector commentator uniform at nais kong batiin ang lahat ng miyembro po ng LECOM ng Santuario de San Jose sapagkat lahat po sila ay napakabait at talagang tinatanggap po ng napakainit ang aking may bahay na si Kerry. So, thank you for all your kindness and see you all soon. And of course, nako, si Rocco Zamora na napakasipag, mas masipag pa sa tatay niya. Alam niyo kung gaano kasipag si Mayor Francis Zamora, mas masipag si Rocco Zamora. Siyempre, batang-bata pa. Yung energy, yung youthfulness, no, nandyan sa kanya, taglay niya. No? At siya po ay nag-attend ng Foundation Day celebration ng PUP San Juan. So happy 18th founding anniversary to our PUP San Juan campus, to all our students, alumni, and faculty, and of course, the heads of our PUP San Juan campus. Ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang 18th founding anniversary. At pagkatapos po niyan, si Rocco naman ay tumuloy dito po sa Club Filipino para naman po sa JS Prom ng San Juan Science High School. So nakisaram po siyempre si Rocco sa kanila pong JS Prom. At alam ko, no, bilang bahagi ng kabataan, si Rocco po ay talagang nakakapag-connect sa ating youth sa kabataan po ng San Juan. At yan, kita niyo naman si Rocco. Sabi ko sa inyo, kung gaano kasipag si Mayor Francis Zamora, doble o triple ang sipag ni Rocco Zamora. So, pakibaba lang, meron tayong nadaanan kanina. Please check lang. Sa ayan, yung Chinese-Filipino Business Club, tayo po ay nag-attend din po niyan. That was last week, if I remember correctly. At naimbitahan po tayo niyan. Sila po ay mga kaibigan natin po from the Chinese-Filipino Business Club. And yan po, nakasama natin si former DLG Secretary Benher Abalos at si Undersecretary Donnie Puno ng DLG. And of course, the members of our Filipino-Chinese Business Club. Si Rocco po ay nagpunta rin po sa selebrasyon ng kaarawan ni Kapitan Totoy Gaa ng Barangay Tibagan. So, Kap Totoy, happy birthday sa inyo. At sabi ko sa inyo, si Rocco ay napakasipag. Kung gaano kasipag si Mayor Francis Zamora, nako, doble o triple ang sipag ni Rocco Zamora. At si Councilor James Yap din po ay nagdiwang ng kanyang birthday. Nako, James, ilang taong ka na ba? Bata pa, na mas bata sa akin si James. Yan. So, pinagdiwang niyan sa Lee's Kitchen. Ako, ang restaurant ni Councilor Ryan Llanos D dito po sa Barangay Little Baguio. So, yan po, no? Nakasama natin si Councilor James Yap, ang ating mga kaibigan mula sa PBA. No? Marami sa mga bisita po ni Councilor James Yap ay mga PBA players. At of course, ang ating San Juan City Council, Congresswoman Bel Zamora, Vice Mayor Juno Cui. At nakasama natin din si Vice Governor Alex Castro at si Baliwag City Mayor Ferdy Estrella at ang mga bisita po ni Councilor James Yap. So next, Kerry's second session of pickleball training. Alam niyo yung Kerry Foundation po, alam naman natin ay itinayo ni Kerry, aking may bahay, upang tulungan ang ating mga San Juaneñong breast cancer patients at survivors. At ito yung nag-expand na rin po sa ibang mga mamamayan natin nangangailangan. At isa po sa mga programa ngayon ni Kerry ay ang pickleball training para po sa mga cancer survivors. So, nagbibigay siya ng pagkakataon sa ating mga cancer survivors na magkaroon ng exercise sa pamamagitan po ng pickleball. Ang pickleball po ay isang sport na para siyang badminton, para siyang ping-pong, para siyang tennis, pero less strenuous when it comes to our bodies. No? So, kayang-kaya ho laruin ng ating mga cancer survivors at mahalaga po yan upang magkaroon sila ng
exercise at physical activity, which is always good for our bodies. At yan po, naghandog din po tayo ng ating Francis Zamora Makabagong San Juan World Balance Rubber Shoes para po sa ating mga participants. Si Noah po ay nagkaroon ng kanyang confirmation din, of course. Yan po is sinagawa sa Santuario de San Jose, dito po sa Green Hills, kung saan naging ninong po niya si Justin Ongsoy, ang aming kaibigan. At of course, as parents, andyan po kami ni Kerry to support Noah during his confirmation. So, ako, ang aming baby, napakalaki na, hindi na baby, hindi na chubby-chubby, kita mo, tangkad na, payat na, binatang-binata na. He will be turning 13 years old soon. Sa April 4, he will be celebrating his 13th birthday. Ako, Noah, teenager ka na. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang aming dating baby, si Bunso, ay magda-13 years old na. Kita mo naman, mas patangkad na kay Kerry. Mas matangkad pa sa ninong niya. Konting panahon na lang, mas matangkad ka na sa daddy mo. So, Noah, I will always be here for you, along with Mom, of course, with Ate Amanda, with Kuya Rocco, with Dico Nicolas, the whole family, Mama Rose, Lolo Ronnie, Tita Belle, Tita Pami, of course, the whole family, we will always be here for you. And speaking of Noah, nako, nakita niya ba yung pinost ko? Congratulations, Noah, and of course to the City Hoops Philippines basketball team for winning the championship sa isinagawang 12 and under competition dito po sa Gangnam sa Seoul, South Korea. So, sina Kerry at Noah ay nandiyan pa ho ngayon sa South Korea at pauwi na po sila ngayong gabi. At yan nga po, nagkaroon sila ng isang tournament po rito. Ito yung tinatawag na Winter Basketball Tournament. Winter po ngayon sa South Korea, napakalamig. According to Kerry, ay sobrang lamig po ngayon sa South Korea. Kung kaya't yan po, makita nyo sa mga pictures, makakapal na jacket yung mga tao. So, of course, I'm very jealous kasi hindi ko napanood yung games, pero si Kerry napanood niya. So, thank you, Kerry, to my dear wife, Kerry, for going with Noah. Alam mo naman na si Noah po ay isang masigasig at masipag na batang atleta na talagang gustong abutin ng kanyang pangarap ng gumaling sa basketball. At laki na po ng kanyang pinagbago, ang kanyang katawan, ang kanyang pag-iisip, disiplina, yung kanyang determinasyon, kitang-kita. At yan po, hindi na siya baby, malaking bata na. At malaki na rin po ang kanyang pinagbago. So thank you to my dear wife, Kerry, dearest wife, Kerry, of course, for going with Noah. And of course, to our dearest Noah, congratulations. Keep on grinding. Sipag at tiyaga lang. Ganyan talaga yan. At again, always remember that hard work pays off. Okay? So before we continue, shout-outs please. Shout-outs. So sa mga nanonood ngayon, tingnan nga natin sino ang mga sumusubaybay sa ating Facebook Live. Bruce Aranyas, congratulations po, Mayor Francis Zamora. At congratulations din sa amin, yung mga nasasakupan dahil alam namin na walang masasayang na pondo kapag ikaw ang humawak. Maraming nakikinabang na San Juaneños, maraming project at patuloy na pag-unlad ng San Juan. Lalo na ang mga mag-aaral. Salamat, Mayor, mabuhay ka. Maraming salamat din sa patuloy na pagbibigay ng tiwala at suporta, Bruce. At dito sa San Juan, kita naman natin ang ating mga proyekto at programa. Ating nakikita, ating napapakinabangan, at gaya ng aking parating sinasabi, walang ghost projects dito sa San Juan, walang substandard projects. At pawang mga maayos na proyekto programa po ang ating sinasagawa. Alam ko, inyo pong nakikita, nararanasan, at napapakinabangan. Next, please. Ana Pacheco, good PM, Mayor. Thank you po sa handog ninyong allowance, uniform, bag, jacket, etc. para sa mga atleta ng palarong NCR. Isa po ang anak ko sa nakatanggap kanina. Dance sport po siya from Barangay San Perfecto. Thank you, Mayor Francis. And of course, to all our athletes, good luck po sa inyong lahat. At kanina nga po sa aking mensahe, binanggit ko po, ang ating itinatayo Makabagong San Juan Sports Center ay para po sa inyo. Para po sa ating mga atletang San Juaneño, para po sa mga
nagko-compete sa mga palaro gaya nito, palarong panrehiyon, and eventually sa palarong pambansa. Para po yan sa ating mga public school students, para po sa kabataan ng San Juan, ganun din sa mga hindi na masyadong bata. Alam niyo po, ako ay 48 years old na, so hindi na rin po ganun kabata. Ngunit alam ko yung mga age po natin, no, kahit na 48 na po tayo, ay gusto pa rin po natin maglaro. At ito pong multi-level sports complex natin, no, na tinatawag nating Makabagong San Juan Sports Center, ay magkakaroon po ng facilities for various sports. No? Napakaraming sporting activities po ang pwede natin gawin dyan. Meron tayong 25-meter 6-lane swimming pool, indoor jogging track, physical fitness gym, of course, a basketball volleyball stadium. Magkakaroon po tayo ng pickleball court, badminton court. Na-confused na ako. Badminton court. Magkakaroon po tayo ng boxing ring, darts, chess, table tennis, at ganun din po, facilities for sepak takraw, arnis, no? So lahat po yan ay magagamit po natin sa lalong madaling panahon. So, Secretariat, ang nakalimutan natin, no? Yung updates natin about our Makabagong San Juan Sports Center. So don't forget, we will present you the videos and of course the photos kung ano na ba itsura ngayon ng ating Makabagong San Juan Sports Center na nasa 3rd floor na po. No? So ongoing na po ang construction yan. Okay, so meron pa bang shoutouts? Roderick Cordevilla, good afternoon po, Super Mayor Francis Zamora. Maraming salamat po sa suporta sa Inter-SPTA Sports Festival 2026. So of course, basta pag may mga kailangan po kayo, lapit nun po kayo sa akin o sa aking tanggapan o sa aking anak na si Rocco Zamora. We will always be here to support you. And congratulations sa inyo at kita-kita tayo sa inyong next tournament. At kung meron pang shoutouts, Perla Baile, Mayor Francis Zamora, sana po mas murang barangay court rental para sa practice namin mga member ng TODA. Excited po kami, prepared sa gaganaping TODA Liga sa April. Oy, pag-usapan muna natin yan ha. Remember, we have to plan well at gaya ng commitment ng aking anak na si Rocco, ay tutulong siya sa inyong mga uniforms at sa inyong paliga. So, mag-meet tayo soon, okay? Para maplano natin ang mabuti. Pagdating po sa mga rental sa courts, yan po ay nakabase sa barangay ordinance ng ating mga barangay officials. No? So, let's coordinate with them and ask kung magkano ang rental po sa iba't ibang mga barangay courts ng ating lungsod. At yan po ay nakabarangay ordinance. Okay, may shoutouts pa ba? Lulu Reyes, Mayor, pakibati mo ako. Birthday ko kahapon, 70 years old na ako. Happy birthday, Lulu Reyes. At naway bigyan ka ng penang... sorry, yan na naman, nabubulo na naman ako. Take 2. Mayor, pakibati mo ako. Birthday ko kahapon, 70 years old na ako. To Nanay Lulu Reyes, happy 70th birthday. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng malakas sa pangangatawan at mahabang buhay para many more birthdays to come. Okay, so any more shoutouts? Ibet Gatdula, Mayor Francis Zamora, yung neighbor namin dating sa kabila, ang family niya. Sabi niya, nung nakita kayo sa huli face procession, pagdaan sa may amin, ibang-iba daw kayo sa mga naging mayor. Sana daw po makapagpa-picture siya kasama ka. 85 years old na po siya. Mother po siya ni late Romel Aguilar, dating assessor. Wow! Thank you po, Ibet. Ganito na lang, sa next flag raising ceremony, pwede nyo bang isama si nanay? Ano hong name niya? Hindi nakalagay yung name ni nanay, no? Pero nakalagay lang 85 years old siya. So, just in case, kaya ho niyang pumunta dito sa City Hall, pakisamahan siya upang makilala ko ng personal at makapagpa-picture po kami. So, nanay, maraming salamat at napakaganda naman po ng inyong mga binanggit. Alam niyo yung sinasabing mga sa kabila, no? Para naman sa akin, importante ay nakikita po ng lungsod ng San Juan ang ating pong paglilingkod ng tapat at maayos at tayo naman po walang pinipili sa tinutulungan po natin. Whether you are a supporter or a non-supporter, what's important is nararamdaman niyo po ang tulong ng inyong pamahalaan ng lungsod, nararamdaman niyo po ang tapat na paglilingkod ng inyong Mayor Francis Zamora at ng inyong Makabagong San Juan Administration. Next, please.
Tony Reyes, maraming salamat po Mayor at proactive ang inyong TRB ngayon sa panguhuli ng mga tricycle na overcharging. Mabilis po ang aksyon nila, natikitan agad ang abusadong driver. Salamat po. Sige ho, lalong-lalo na sa mga pasahero natin, no? Kung mayroong mga tricycle na nag-overcharge, ay paalam nyo lang po sa inyong pamalang lungsod, sa TRB, ang ating Tricycle Regulatory Board, at gagawin po yan natin ng aksyon agad-agad. At sa ating mga TODA presidents, siguraduhin po natin na ating mga drivers po ay mag-charge ang tamang halaga lamang. Okay. Maraming salamat po. Next, please. Yo, Johnson Beckford. Uwi ako, June, Mayor. Shot tayo, Mayor. Ayan, sige. Timingin mo na sa piyesta natin, di ba? Para saktong pag-uwi mo ay kapistahan na natin. At kung ikaw man ay makauwi sa piyesta, lapitan mo na ako at sabihin mo, ako si Yo. Di ba? Tama ba yan? Yo, Johnson Beckford. Ako, parang Hollywood ng pangalan. Ha? So, kita tayo sa ating kapistahan. Ako, napakabilis. No? Piyesta na naman. 3 buwan na lang, kapistahan na. Okay, sige po. So bago lang po tayo magtapos, please always follow my column sa Manila Bulletin. Tayo po ay nagsusumikap na once a week makapagsulat. Dami rin ho natin ginagawa kung kaya't talagang dapat kong mas paglaanan ng oras ang pagsusulat sa ating Manila Bulletin column sapagkat pagkakataon po ito na mabahagi ang aking mga natututunan at mga gustong i-share din sa inyo mga best practices, lalong-lalo na pag tayo nga po ay umiikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at ganoon din ang ating mga ginagawa sa lungsod ng San Juan. And please continue to like, follow, and subscribe to our various social media platforms sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa TikTok, at sa YouTube. So lahat po ng mga activities natin, videos, updates, mga balita, mga ganap, no? Nandiyan po lahat yan. So please continue to follow. And most importantly, please continue to trust your Mayor Francis Zamora. At alam niyo naman po, parati po tayo nandito upang iangat ang antas ng buhay ng bawat pamilyang San Juanenyo. At ito po ang dapat ninyong maalala at tandaan. Hindi po tayo gagawa ng anumang bagay na magiging dahilan na makulong tayo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang inyong makabagong San Juan.